Pagtaas ng kaso ng leptospirosis at dengue sa bansa at ang deklarasyon ng World Health Organization ng Mpox outbreak. Ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Asik Domingo, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali, Asik Weng, ang Asik Dale. Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig. So pag-usapan na natin ito, unahin natin yung leptospirosis. Para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po bang ibig sabihin ng activation order ng DOH ng Surge Capacity Plan dahil sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis NCR? Yes, Asik Weng, no? 2 linggo makaraan ang ating bagyong Karina at ang pinalakas na habagat. Alam natin na magkakaroon tayo ng leptospirosis cases. Bakit? Ang incubation period, ang panahon para mahinog yung sakit at lumabas yung simptomas ng leptospirosis ay mula 7 hanggang 14 na araw on average. Paari siyang tumagal ng 30 days kung pwede nang mangyari yon. Pero ito na yung mismong 2 weeks from the time of Typhoon Karina. So nakita natin na ang daming taong pumila po sa National Kidney and Transplant Institute, sumunod sa San Lazaro Hospital. Pero alam po kasi natin na hindi lamang po doon meron tayong mga dialysis machines. Yun po kasing isa sa mga sintomas ng leptospirosis kapag moderate to severe na nawawalan po ng ihi dahil yung mikrobyong leptospira nasisira po niya ng pansamantala ang ating bato or kidney. So kailangan saklolohan nung makina habang pinapagaling na antibiotic. Now, yung sinabing activate yung surge capacity plan, pag sinabi pong surge, kung dati ang isang ospital ay sabihin na natin sa 100 kama, 10 lamang yung nakalaan para sa leptospirosis, niladagdagan po yan, tinataasan, nagiging 20 o kaya 30, or in the case of the National Kidney and Transplant Institute, imbis na 100 kama lang, nagdadagdag sila ng dagdag kama dun sa gym na malinis naman para magkaroon ng dagdag na kapasidad na tanggapin ng ating mga pasyente. Asik Albert, sa ngayon, ilan na po ba yung naitatalagang kaso ng leptospirosis at tuloy-tuloy pa rin po ba yung admission sa mga DOH hospitals hanggang ngayon? Yes, Asik Dale, meron tayong 2 talaan kasi. Yung talaan na in-announce natin a few weeks ago, yun yung sinasabing epidemiologic nationwide, no? Doon sa bilang na yun, masasabi natin na for the week of latest week before Karina actually exited around that time, 255 cases. Ito yung 2 weeks to, Asik Dale, hindi ito yung buong taon. Pero ang maganda pag-usapan natin, yung punto ng August 8 hanggang August 13. Ito yung punto na nakita natin na dumami yung pasyente sa NKTI, San Lazaro at iba pa. Mula August 8 hanggang August 13, ang nadagdag natin na bagong leptospirosis cases ay 523 sa mga DOH hospitals. Sa 523 na ito, 80% o 81% sa makatwid, 423 cases ang mga matatanda at 100 or 19% ang mga bata. 8 sa kanila yung naka-mechanical ventilator, no, yung humihinga sa makina. 243 are recommended for or baka nagda-dialysis na, Asik Weng, no? Tapos sa kasamaang palad sa 523, ang naitala na namatay ay 43 deaths na. 41 doon ay matatanda, 2 ang bata. So, Asik, masasabi po ba natin na may kakulangan na sa mga hospital beds o wards sa mga DOH hospitals dahil sa leptospirosis? Ano po yung kasalukuyang hakbang ng DOH para maiwasan ito bukod sa surge capacity plan? Kasi alam naman natin na bukod sa leptospirosis, meron ding mga ibang admissions na ibang cases, ibang sakit like dengue na pag-usapan din natin mamaya. That's correct, Asik Weng, no? Sa ngayon, marami tayong kama. In fact, sinasabi nga namin, ang unang abiso, ang unang in-advise nung nakita namin na dumadami yung dagsa ng pasyente, hindi lamang po sa NKTI ang kayang gumamot ng ating mga leptospirosis patients. Ang ating numero na magandang tawagan po para malaman kung nasaan ang bakanting kama kung kailangan para sa leptospirosis ay ang landline 8531-0037 o kaya ang cellphone number 0920-283-2758. Diyan po sa mga 2 numero na yan, malalaman po natin kung nasa na ba yung pinakabakante. Kasi kaya po namin nabibigay rin yung datos ng dami ng pasyente. Kayang-kaya ng sistema nating malaman saan ba. Para bang navigation na tinasabi, patient navigation, para maituro sa tamang ospital na may bakanting kama imbis na pumila. Siguro, update naman po, Asik Albert, doon sa kaso ng dengue sa bansa. Gaano karami na po ba o gaano kalaki na yung bilang ngayon
kung ikukumpara noong nakaraang taon? Correct. Asek Dale, as of August 3, no, mula Enero 1 hanggang Agosto 3 ng taong ito, ang naitala na natin na kaso ng dengue ay 136,161. Kung ikukumpara natin ito sa nakaraang taon na 2023, sa parehong period mula January 1 hanggang August 3, 2023, yung bilang ng kaso is 102,374. Yan po ay 33%, 33% yung ipinanik sa taon na ito. Ngunit, ang napansin namin sa nakaraang taon kumpara sa taon ngayon, mas bumaba po yung bilang ng namamatay. Noong 2023, sa period na nabanggit, ang namatay sa dengue ay 401. This year po, ang namatay ay 364 pa po lamang. Ayaw na nating dagdagan sana, kaya importante, at ito yung punto nito, maaaring kaya bumaba ang bilang ng namamatay kasi maaga na po kumonsulta ang ating mga kababayan. Ang mga simptomas ng dengue, pati leptospirosis, pati yung gastroenteritis, pati yung trangkaso, nagsisimula yan pare-pareho, lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan. Huwag po nating sasabihin, lalo na sa mga bata, ay wala lang to, lalo na sa panahon na ito. Importante ho, magtanong ho tayo sa ating doktor o pinakamalapit na health center para yung pinakaunang lunas ay maibigay at huwag nang ma-ospital. Kasi katulad niyan, yung mga ganyan din yung sintomas ng COVID, kung natatandaan natin, di ba, the past 3 years, ganun yung sintomas. So parang napapraning yung mga tao. But it's okay to be praning, di ba? Dahil you have to be careful dahil yung sintomas nila pare-pareho. Yes, Kweng. Actually, yung tamang praning lang kasi may sobrang praning. May kumakalat ngayon at gamitin ko na yung pagkakataon, no? May fake news. Hindi na namin pinost kasi sobrang luma na. Sabi namin, bumenta na eh. Baka nakuha niyo yung message na meron na namang XBB variant. Alam niyo po yung XBB variant, mga 1 or 2 years old na po. Ano na po yan? Laos na po yan, no? So, hindi namin hinahamon ang mga nagkakalat ng fake news na wag natin gawin yun. Pero tumulong po tayo. Tumutok tayo dun sa mga sakit na kailangan natin tutukan ng pag-usapan kaysa yung nagiging praning po yung mga tao sa hindi naman dapat kinakatakutan. Tamang praning lang. Samantala, gaano lang po kalaki ang mortality rate ngayon sa dengue patients? Ano po yung ginagawa ng DOH yung dito? Yes, yung tinatawag natin na case fatality rate, no, sa dengue, for this year, yan yung napakaliit actually, 0.27%. Pero in terms of absolute numbers, yan yung binanggit ko po na 364 lamang yung namatay this year. Sa nakaraang taon, yung case fatality mas mataas ng konti, 0.39%. In absolute numbers, 401. So less people dying kasi nga po mas maganda ang konsultasyon ng mas maaga. Asik Albert, may question lang tayo mula kay Eileen Taliping na Abante, kasama natin sa media. Paglilinaw lang daw po kung yung nabanggit na bilang ng deaths sa leptospirosis ay Metro Manila lang daw po ba? Opo, magandang tanong yan, no? Tinitignan ko ngayon yung ating mga datos. Yung mga karamihan ng namamatay, kung hindi lahat sila, ay yes, mula sa Metro Manila. Kasi po ang ating reporting units, yung mga ospital na nagsasabi kung saan yung mga pasyente natin, mga leptospirosis patients mula sa Metro Manila. Hindi ko po hawak yung exact na number, but it's a correct statement to say na karamihan sa kanila ay Metro Manila. Okay. Sa ibang usabi naman, Asik Albert, idineklara ng World Health Organization na public health emergency of international concern ng MPOX. Dapat po ba tayong maalarma dito? Ilang kaso na po ba ang naitala rin dito sa Pilipinas? Ano po ba yung MPOX? Ito na yung MPOX, no? Dati, ang tawag po natin dyan, monkeypox. Kaso baka masabihin kasi na unggoy ka pagka may monkeypox ka. No, seriously, kasi yung stigma ay inaalis natin. Nakita ho siya sa mga unggoy noong 1958, pero hindi lamang siya sa unggoy nangyayari. Meron din sa mga ibang animals na pinanggagalingan. Ang importante ho dito, alisin natin yung stigma, kaya tawagin natin siyang MPOX. Sa Pilipinas, ang MPOX na naitala natin so far ay 9 po at hindi naman dumagdag. Ang pinakahuling kaso na na-detect po natin was December 2023. Yun yung kasagsagan din ng COVID, sumabay itong monkeypox. Actually, yes. Yung unang na-declare, 2 times na nang-declare. No? Ang declaration na ito ng WHO ay kalawang beses. At paliwanag natin kung bakit. Yung unang beses na dineklara noong 2022, medyo palabas pa lang si COVID, biglang sumabay. No? There was a time na 2 ang public health emergency of international concern. Nung una siyang dineklara, napansin kasi na dumadami yung mga kaso. Now, ito yung malaking pagkakaiba. No? Nung una siyang
unang lumabas na emergency, yung tinatawag na Clade 1, C-L-A-D-E. Yung Clade, yun yung pangalan para dun sa grupo, no? So parang group number 2, Clade 1 or Clade 2. Clade 2 pala, sorry, I correct myself, Clade 2 yung unang lumabas noong 2022. Ngayon pong nagdeklara uli, parang kanina madaling araw lang pagising ko, alam ko na magkikita tayo ngayon, no? Na nadeklara ang public health emergency kasi may Clade 1B. Ang Clade 1B ng Mpox ay medyo mas mabagsik ng konti ang simptomas na nakikita, pero ang mahalaga pong impormasyon ay hindi pa po siya nakikita sa labas ng African continent. In fact, 2 days ago, or 1 day before magdeklara ang WHO International, yung African Centers for Disease Control nagdeklara sa kanilang lugar po. Bakit ho tayo nagdeklara or bakit ang WHO ay nagdeklara ng sinasabing Public Health Emergency of International Concern? Kasi po, gusto ng buong mundo, ng mga bansa sa buong mundo na wag na sanang palabasin pa dun sa lugar po na kumakalat. At ang paraan para dito ay magkaisa, no, ang ating mga bansa sa pagtulong sa African continent. So wag din maging kumpiyansa uli para hindi makapasok dito sa Pilipinas. Ano po ba yung dapat na gawin, mga hakbang para hindi siya makapasok dito sa Pilipinas? Correct. Ang ating binabantayan, Kweng, yung tinatawag na surveillance. Pag sinabing surveillance, tayo yung nagmamatsyag, no? Nakita ko kanina, dapat bang maalarma o dapat bang alerto lang? Ang lagi namin sinasabi sa public health, kailangan po alerto tayo, no? Yung parang kanina, tamang praning lang, wag masyado. Bakit? Kasi kailangan alam rin natin kung anong gagawin natin para hindi tayo mahawaan, para tayo ay makaingat. Wala pong kaso ng monkeypox na dumagdag simula December 2023 dito sa ating bansa. Ang ating pong Bureau of Quarantine, wala pong dagdag na process, pero ang tinatawag po namin na pag sinabi namin naka-alert sila, nagtatanong po sila siguro ng may additional question or baka mas maganda ho yung interview pagdating sa ating mga biyahero mula sa Africa at pati na yung mga papuntang Africa, kailangan inakabisuhan natin. Ano ba yung abiso dito? Ang monkeypox, nalilipat po yan sa sinasabing close physical contact. Malaking pagkakaiba po yan sa ating COVID na sa hangin na pupunta. Ito po, importante yung magkalapit. Actually, sinasabi nga namin is skin-to-skin contact. Ang mga simptomas ng monkeypox nagsisimula sa lagnat. Tapos nagkakaroon to ng incubation period, by the way, na medyo mahaba-haba ng konti, from 1 to 21 days. Tapos pag nagkaroon ka ng rashes, usually 2 days before that, pwede kang makahawa. Ang rashes ay tumatagal mula 2 to 4 weeks. May gamot ba dito? Wala siyang gamot mismo dun sa monkeypox, pero ang magandang balita, kusa loob po siyang gumagaling. Hindi siya nagmamark na parang yung mga chickenpox, ganun. Nagkakaroon po siya ng maaaring magkaroon ng pantal, depende kung paano natin inaalagaan yung sugat. In fact, Kweng, yung mga komplikasyon sa monkeypox, karamihan ng mga nagiging malala is baka hindi na disinfect, hindi nalilinis yung ating mga tinatawag na, actually hindi siya bulutong kasi ang tawag sa kanya sa medisina ay pustule. Merong nana dun sa loob ng mga maliliit na bukol. Asek Albert, may tanong ulit tayo mula sa kasama naman natin na si Tuesday New ng DZBB. Yung 9 cases daw po ba ng Mpox, kumusta ngayon ang mga pasyente? Recovered na po ba sila at may namatay daw po ba sa kanila o wala naman? Lahat ng siyam na pasyente na itala natin na may monkeypox simula noong 2022 hanggang 2023, yes po, matagal na ho silang gumaling at sila yung nakauwi na, nakabalik na. So, ganun na ho katagal yung ating parang last case. But that doesn't mean na nagpapahinga tayo dahil alinsunod nga sa pagdeklara ng WHO, naka-alerto po tayo. So may tanong naman po mula sa UNTV News Desk. Ano po ang paghahanda o pag-iingat ng DOH sa Mpox? Meron po ba tayong bakuna niyan dito sa Pilipinas sakaling kailanganin? Ito na po ang unang kilos ng DOH, ang tinatawag na risk communication. Maraming salamat sa ating PTV4 at also sa lahat ng mga himpilan na nakikinig at alam po namin na magkakaskade ng information. Tamang impormasyon ho ang kailangan para alam ng ating populasyon kung anong gagawin. Dahil ang importante dito, alam na natin ang monkeypox, ang Mpox. Meron tayong datos tungkol dito. Alam natin kung paano siya naililipat, nabanggit ko na po. At ang pag-iingat dito, kung close physical contact, yung ating hygiene, no, yung kalinisan, maghugas lagi ng kamay. Pag tayo po ay bumabiyahe, again, hindi namin nire-require. Huwag na natin pag-usapan ng voluntary or compulsory. Ang magandang usapan is yung sinasabing properly. Ano sinasabi ko? Yung face mask. Kasi po, wala namang mawawala kung tama yung pagsuot natin. Pero wag na tayo yung sapilitan. So,
So, yung tanong pala sa bakuna, wala pong bakuna mismo para sa Mpox. Nakita nila sa Estados Unidos na yung bakuna para sa smallpox, ibang sakit ho yun, pero medyo magkahawig dun sa Mpox, gumagana. Ang binibigay lang po nila doon is yung mga high-risk populations. Dito ho sa Pilipinas, hindi naman siya natin binibigay kasi mababa, wala nga tayong nakikitang caseload lately at kaya naman ng ating surveillance systems. Asik Albert, siguro mensahe na lang o paalala sa ating mga kababayan. Dami natin na pag-usapan, Asik Dale. No? Simulan natin siguro sa leptospirosis. Pag kayo po, mga kababayan, pag tayo po ay napunta sa baha, na palusong, kahit hindi natin na ginusto, kahit wala pa ho nararamdaman, kumonsulta po sa doktor kasi merong antibiotic prophylaxis na pwedeng ibigay para wag na tayong mapunta sa ospital. Importante ho yan na kasi wala ho kayong mararamdaman in the next 7 to 14 days matapos lumusong. Kumonsulta ho, walang mawawala, libre ang gamot at available. Sa dengue naman, ang kalaban natin sa dengue yung lamok, no? Kasi yung lamok nagtataglay ng virus ng dengue. Saan ba nabubuhay yung lamok? Saan ba sila dumadami? Sa tubig na naiipon. Kaya lahat po ng mga pwedeng pag-ipunan ng tubig, linisin po natin, makakatulong po yan at ipagpatuloy natin yung seek early consultation para kung meron tayong mga nararamdaman ay masusolusyonan kagad. Sa Mpox naman, sa ganang nakabantay ho ang Department of Health, ang buong gobyerno natin sa nangyayari ngayon sa international arena, wag po tayong mag-alala. Magbibigay ho tayo ng tamang impormasyon at laging tumutok sa mainstream media at sa Department of Health para wag ho tayong malinlang ng fake news. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Salamat.